Hundreds yung nag-review. Pagkatapos, sasabihin lang po ni Ungab, tapos Congressman Ungab, barkada nila. Supporter niya. Tapos ni Digong sa interview ng SMNI na isa ring sinungaling. Channel ng kasinungalingan po. Sasabihin lang nila na may mga blankoan niya na mga pahina. Tulad niya na nag-issue ng blank check tapos isusupply na lang kung magkano yung ilalagay. May ganon. Kung yan ang gawain ninyo noon, huwag ninyong ibibigay. Huwag ninyong i-akusa sa ibang tao. Kaya sabi ko sa inyo, mga kababayan, paulit-ulit, sabi sa Bicol, ang matinao, maginibo. Ang maikat inakusa, yun ang may gawa. Gawain kasi niya. Diba? Malamang ganon. Kaya, dinurog agad po ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung kasinungalingan ni Digong. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Barado mga kababayan si Digong kay President Bongbong Marcos at kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Yung sinasabi ng SMNI, in-interview kasi mga kababayan si Digong. Ang description mga kababayan ng SMNI, pasabog daw. Tungkol sa national budget, nasabi ni Digong, may mga blankong items at mga page. Sabi ni President Bongbong Marcos, he is lying niya. Madaling sabi, sinungalingan niya yan si Digong. Sabi ni Lucas Bersamin, fake news peddlers niya. Sa bagay, hindi man po nakapagtataka kasi si Digong talagang sinungaling. Ever since po, pati si Inday, si Sarah. Buong pamilya, mga sinungaling. Malibasa, yung mga advisors nila, yung mga spiritual advisors nila, puro man sinungaling. Ang katuruan po sa Biblia nila, yung Biblia, binago yung turo. Yan ang mga spiritual advisors nila. Kulto. Ang kulto po, ang turo, kasinungalingan. Kaya nasanay po si Digong magsinungaling. Birds of the same feather, ika nga, mga kababayan. You just imagine, sabi ni Digong, may mga items daw sa budget, 2025 national budget natin, na blanco daw. Tama yung mga analysis natin. Malamang, gawain nila. Yung gawain nila noon, mga kababayan, inaakusa sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung dali-dali na i-check, sabi ng ating Pangulo, available niya sa website. I-check ninyo. Yan po sabi ng ating Pangulo. Fake news niya. Ito yung pinapakalat ni Digong, mga kababayan na kasinungalingan. Sabi dito sa release ng Presidential Communications Office, akusasyon tungkol sa mga blankong bahagi ng General Appropriations Act 2025, hindi totoo. Ayan po, ang dali-dali i-check. Now available on the DBM website. Bakit hindi nila tine-check? No to fake news. There is no blank page, blank figure in the 2025 national budget. Sabi po ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ayan po yung official statement ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Basahin po natin muna. Sabi niya dyan, some quarters including a former president have maliciously peddled fake news about President Marcos having signed the General Appropriations Act o GAA of 2025 with certain parts of the enactment purposely left blank to enable the administration to simply fill in the amounts like in a blank check. Hindi na pinangalanan ni Lucas Bersamin, including former president na lang yung sinabi niya. Nandidiri siguro sa pangalan ni Digong.
You just imagine mga kababayan, dati kang Pangulo, tapos fake news peddler ka. Iba kaya iya? Saan ka nakakitang dating presidente mga kababayan? Fake news peddler? Ang description ni Lucas Bersamin, hindi na po minention yung pangalan. Siguro nandidiri siya. Sa gawain mga kababayan ng dating Pangulo, sinalaula yung kanyang posisyon, yung kanyang pagiging dating Pangulo ng bansa. Wala mang ganyan pong dating Pangulo. Siya lang, exclusive. Napakasinungaling, mga kababayan. Sabi niya rito, the peddling of such fake news is outrightly malicious and should be condemned as criminal. No page of the 2025 national budget was left unturned before the president signed it into law. Madaling sabi, thoroughly reviewed lahat ng pahina, mga kababayan. Nireview ng mga mabuti ng Kongreso, ng bicameral conference, at saka mismo nila. Ayan all 4,057 pages of each two thick volumes, which were printed in fine print with nearly 60 lines on each page, were exhaustively reviewed by hundreds of professional staff from Congress in the Department of Budget and Management. Hundreds yung nag-review. Pagkatapos, sasabihin lang po ni Ungab, tapos Congressman Ungab, barkada nila. Supporter niya. Tapos ni Digong sa interview ng SMNI na isa ring sinungaling. Channel ng kasinungalingan po. Sasabihin lang nila na may mga blankoan niya na mga pahina. Tulad niya na nag-issue ng blank check tapos isusupply na lang kung magkano yung ilalagay. May ganon. Kung yan ang gawain ninyo noon, huwag ninyong ibibigay. Huwag ninyong i-akusa sa ibang tao. Kaya sabi ko sa inyo, mga kababayan, paulit-ulit, sabi sa Bicol, ang matinao, maginibo. Ang maikat inakusa, yun ang may gawa. Gawain kasi niya. Diba? Malamang ganon. Kaya, dinurog agad po ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung kasinungalingan ni Digong. Mamaya, parinig ko sa inyo yung interview ng mainstream media sa kanya. Imagine na nag-review, napakarami. Sabi ni Bersamin, this meticulous line-by-line scrutiny is a pre-enactment check performed by dedicated civil servants to ensure that the GAA contained no single discrepancy in the amounts being appropriated. It is impossible for any funding items to be left blank, as alleged by misinformed and malicious sources. Duda natin, talagang intentional yung ginagawang paninira po at pagpapakalat ng fake news kasi ang gusto ni Digong, siraan yung national budget para ma-divert mga kababayan yung issue sa impeach Sara. Gusto niyang i-divert. Nagtagumpay nga siya, mga kababayan, sa pagda-divert. Pero basag naman yung kanyang kasinungalingan. Basag agad. Ang saka po, noted pong sinungaling si Digong. Wala man siyang sinabing totoo. Lahat kasinungalingan. Ang totoo lang sa kanya, mga kababayan, sa kanyang administrasyon, yung AGK. Yun ang totoo. At saka yung AGK, inamin niya sa Quadcom. Tinuro nga po si Bato. Ano niya? Si Senator Bato. Death squad din niya. Under oath. Nagsabi na siya ng totoo kasi ginisa siya ng Quadcom. Yan man lang po ang totoo sa mga sinabi niya. Pero yung mga other statements po, lahat baliktad. Sanay na sanay, mga kababayan, sa pagsisinungaling. Yung sabi po ni Lucas Bersamin, the true facts niya, in the printed figures appearing in the GAA, easily debunk the malicious claims of
deliberate blanks being left for filling in. Makikita mo niya. I-download niya ninyo. Ang dali-daling i-download po. Pero talagang gusto niyang magpakalat, mangintriga mga kababayan para siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos, gatungan yung kudita. Ganon mga kababayan. Tapos nanawagan pa ng civil disobedience. Pag daw bayad ng buwis, yung ating mga mamamayan, gusto niyang i-cripple yung economy po. Kasi talo na natin yung barkada ng bansa, si Xi Jinping. Talo natin sa pag-unlad yung ekonomiya ng China. Nalampasan natin. Yung China, palubog yung economy. Tayo mga kababayan, number 2, fastest growing economy sa Asia. You see, gustong isabotay ni Digong yung sarili niyang bansa. Ganun katindi. Yan o. Sabi ni Bersamin, anyone anya who conducts the same rigorous examination of the 2025 national budget, which the public can view on the DBM website, will come to the same conclusion that there is no program, activity, or project at all with blank appropriations in that carefully vetted law. The former president and his cohorts kasabwat should know better that the GAA could not contain blank items, sabi po ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Yan o. Pwede itong i-download, i-scan ninyo. Yan o. Ang dali-daling i-check. Available on the DBM website. There is no blank page, blank figure in the 2025 national budget. Pure lies, mga kababayan, ang mga tinapakalat ni Digong, pati ng kanyang mga minions. Mulat sa simula, mga kababayan, yun na yung kanilang ginagawa. Nakasanayan nila ang magpakalat ng kasinungalingan. Ito po, pakinggan natin yung sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pinagtatawanan na lang ng ating Pangulo. Pero as he promised sa mga previous interviews ng mainstream media, dadagdagan niya daw yung engagement sa mainstream media, pati sa social media, kasi namimihasa yung pagpapakalat ng mga supporters ni Digong, pati ni Digong mismo, ng mga kasinungalingan. So kailangan niya i-engage, frontal engagement po, frontally. Ito nga yung kanyang ginagawa mga kababayan. Pasag agad si Digong. Yan ating Pangulo, relax na relax. Nakatawa. Pakinggan natin, mga kababayan, yung sinasabi ni Digong, ni President Bongbong. Sabi ng ating Pangulo, he's lying niya. Nagsisinungalingan niya siya sa ibang pananalita. Diretso mga kababayan, tahas ang sinabi ng ating Pangulo na si Digong sinungaling. Sinungaling ka? Pakinggan natin ang ating Pangulo. Blank item. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. I was watching the news earlier today and people were saying, it's 4,000 pages. Paano namin ibubusisiin yan? Ang gaganto, para titignan namin isa-isa. Hindi na lang. Meron namang kopya that's available on the website of DBM. Tignan ninyo, huwag na ninyong busisihin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan ninyo kung meron kahit isa para mapatunayan na tama ang sinasabi ko kasi nungalingan yan. That's my reaction. Sir, regarding possible extent. Tama, mga kababayan. That's simple kasi napakakapal.
ng national budget. So tinuruan na kayo. Tinuruan na kayo ng ating Pangulong Bongbong Marcos para hindi na kayo masyado maghirap pa sa kakahanap ng sinasabing blank check. Specifically, yung na-mention ni Digong na item, yun na lang ang tingnan ninyo kung blanco nga. Ganon lang mga kababayan. Yes, sabi na nga ng Presidential Communications Office, maging mapanorian niya. Lalo pa yung mga kwento. Sabi ko sa inyo, pag ang kwento galing sa kampo ni Digong, magduda na kayo. Malamang sa malamang, kasinungalingan po. Di ba? Yan ang katotohanan niyan. Mahilig sila. Sanay sila sa pagsisinungaling. May kasabihan pa naman po tayo. Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Yan ang matandang kasabihan po. Kaya, tuloy ang pagkalkal ng Quadcom po sa mga anomalya ng previous administration. At yung mga vloggers nga po ng mga Duterte, ipapatawag na rin po sa Kongreso sa pagpapakalat ng fake news. Sabi ni Ace Barbers, isasamo nila, pag hindi kulong sila, tulad ni wanted sila, pagiging pugante tulad ni Harry Roque. Yan ang abutin ninyo sa pagpapakalat ng fake news. Si Digong po, crimes against humanity. Pati si Bato si Bungo. Tapos may disbarment. Si Sara may disbarment na rin. Tapos yung 3 impeachment cases po. May mga binubuo pang kaso yung DOJ dahil sa pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong, First Lady Lisa Marcos at saka kay Martin. Malamang madagdagan pa yung kaso ni Digong dahil dito sa ginagatungan na naman po yung kudita. Walang kadala-dala. Tapos, nanawagan pa na huwag na daw magbayad ng buwis. Yan ang sabi ni Digong. Hanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.